1 week na lang, 1 week halos na lang, tapos Yes, Burma Burma na. Pero hindi namin kayo pinipressure. Pwede na. Dahil Pasko na. At sa mga showbiz fans out there, get ready para makiusi. Dahil eksena na naman ang unang hirit sa taping ng isang patok na GMA Cinenovela, ang Basahang Ginto. Gusto ko makalap din, Basahang Ginto. Last na pagsasama na ito nila Jeff Eigenman at Carla Abellana. Kaya naman dumayo pa talaga ang ating katsikahan sa umaga si Luan sa kanilang shoot location sa Antipolo, Rizal. At may surprise siya kina Jeff at Carla, kaya abangan natin yan. Sexy ni Carla. Ang sexy niya nga. Ang ganda niya. Ganda-ganda. Perfect. Alright mga kapuso, narito naman ang mga pinakamalaking balita ngayong araw ng Biyernes. At ang nangunguna dyan, ang pansamantalang paglaya ni Congressman Ronald Singson na nahaharap po sa drug case sa Hong Kong. Yan ang bida sa ating top hirit. Hayaan po nating kumandar yung gulong ng hustisya dito sa Hong Kong. Mabuti naman po ang patakbo dito ng hustisya. Wala namang whitewash. 1 million Hong Kong dollars o katumbas ay mahigit 5 milyong piso ang binayarang piyansa para makalaya pansamantala si Congressman Ronald Singson. Pero ang pera, hindi mismo po siya ang nagbayad, kundi ang ilang kaibigan na nandoon sa Hong Kong. Dumating naman sa pagdinig ng kaso ni Singson kahapon ang kanyang amang si Ilocos Sur Governor Chavit Singson at ang umano'y kasintahan ng kongresista na si Lovie Poe. Pinayagan ng pagpiyansa matapos malamang 14 grams lang ang nakumpiskang droga kay Singson imbes na mahigit 26 grams gaya ng unang naiulat. Pero hindi pa ho makakabalik sa Pilipinas si Singson dahil dapat daw matapos muna ang kaso. Bukod sa pagdalo sa mga hearing, araw-araw din dapat mag-report sa police station sa Hong Kong ang kongresista. Ang kaso ni Singson, kaugnay pa rin ng nahuling cocaine sa kanya sa Hong Kong International Airport nitong Hulyo. Sa kanya, wag daw siyang husgahan. Oo, dahil pinapababa nila no, na parang personal kasi possession daw, hindi naman siya drug trafficking. Pangmalakihan talaga. Kung totoo man ang sinabi niya, di ba, na ano raw na framed. Na-frame Yes, daw siya. pa yung kwento behind Sino it. yung sinasabi niya? Sino tinutukoy? Meron daw tinitignan dalawang anggulo eh. Mahirap nga yata yun dahil hindi matukoy mismo ni Governor Singson. No? Sinasabi niya na pwedeng political o kaya sa business. Pero actually, yung mga nakakaalis ng Pilipinas na nahuhuling may droga, minsan parang walang effort na itago nila eh. Parang normal lang na alam nilang, hindi ko alam kung may contact sila sa airport, o parang normal lang sila nakakaalis. So dapat na nga imbestigahan daw din yung mga taong kasabwat. Meron na daw so far 4 na nakulong katulad kasama na si Singson. Samantala sa ibang balita naman, kinasuhan na ho ang driver ng nadisgrasyang Esso Nice bus sa Nagilian Road sa Benguet. Ito ho ang masasabi dyan ng Chief of Police ng Bayan ng Sablan kung saan nangyari po ang aksidente. May 24 hours nagbabantay sa driver para ma-secure natin. Sigurado yung hanggang ma-discharge yung driver. Kasi makakasuhan nga yung driver, hindi natin alam ang mga relatives ng mga victims. Kaya kailangan talaga mabantayan ng driver. Reklamong reckless imprudence resulting in multiple serious physical injuries at multiple homicide ang isinampalaban sa driver na si Romeo Subong. Inaalam pa kung isasama rin sa asunto ang konduktor na si John Peter Flores na nasa kustudiya pa rin ng pulisya. Ang misis ni Subong ay nanlulumo sa kondisyon ng asawa na hindi raw maisip kung paano hihingi ng tawad mula sa mga kaanak ng 42 nasawi sa malagim na aksidente. Yan ay kahit pa sa inisyal na investigasyon, lumalabas namang sirang preno ng bus ang dahilan ng aksidente. Ang may-ari ng bus na dapat ding managot, hindi pa rin mahagilap. Gayunman, nagsimula ng iproseso ng insurance company ang tulong na dapat matatanggap naman ng mga biktima. Samantala, narito naman ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. Isang pabrika ng sticker ang nasunog sa lungsod ng Caloocan. Isang pamilya na nakatira sa pabrika ang muntik na pong matrap pero nakalabas din bago lumaki pa ang apoy. Yan ang Ronda Report ni Dano Tingkungko live. Dano? Yes, good morning, Rhea. Isang sunog nga ang sumiklab sa isang pabrika ng sticker dito sa kanto ng
Cordero at 2nd Avenue, Caloocan, pasado alas 3 na madaling araw. Wala namang nasugatan pero tinatayang 1 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang nasira at naabo sa nasabing sunog. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nagsimula sa ikalawang palapag ng pabrika at nagtagal ng 1 oras. Makapal na usok ang dinatna ng mga bumbero at media sa looban ng Cordero Street. Muntik nang matrap sa loob na ikatlong palapag si Willie Chua, ang kapatid na may-ari ng pabrika, asawa nito at 2 anak. Buti na lang at wala pa 5 minuto nang sumiklab ang apoy ay nakalabas sila sa fire exit sa ikalawang palapag. Hindi na namin naabutan si Willie, sa halip ang may-ari at kapatid niyang si William na ang nakausap namin. Kwento umano ng kapatid kay William, nagising na lang daw ang pamilya sa makapal na usok na nagbumula sa ikalawang palapag. Ayon naman sa gwardya, 5 minuto rin mula nang sumiklab ang apoy ay may narinig din siyang pagsabog sa ikalawang palapag. Malapit daw ito sa kusina ng pamilya pero ayon sa may-ari, hindi raw ginagamit ang kusina. Rhea, patuloy pa rin ang mapping at investigation ng mga tauhan ng BFP sa sunog sa pabrika na kung saan nangyari ang sunog kani-kanina lamang madaling araw. Sa pauna naman nilang pagsisiyasat sa printing room sa ikalawang palapag, posibleng nagsimula ang sunog at sirang linya ng kuryente ang nakikita nilang pinagmulan nito. Yan muna latest mula rito sa Caloocan. Balik sa Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Good morning mga igan, nagkasunog din sa Payatas, Quezon City at isang junk shop naman ang natubok ng apoy. Yan pong ronda report ni Oscar Oida. Oka. Yes, Igan, hindi bababa sa 2 milyong piso halaga ng mga ari-arian ang tinatayang natupok matapos na muli na po isang junk shop sa may Litex Road, Barangay Payatas, Quezon City, dakong alas 2:55 ng madaling araw. Palibas ay puno umuno ng mga nakaimbak na plastic ay mabilis na kumalat ang apoy, kung kaya't nadamay nga. Bukod sa junk shop ay pati yung mga sasakyan ng may-ari tulad ng isang truck at isang van. Sa kabutihang palad ay wala naman nasaktan sa insidente, Igan, bagamat sa lumalabas na investigasyon na may suspetsya ang may-ari ng junk shop na sinadya ang sunog. Ayon sa may-ari na si Pablo Pugadora, ay hindi raw niya kasi tinatangkilik yung mga kalakal o yung nangangalakal sa lugar. Hindi niya binibili yung mga kalakal lamang ito kung kaya't posibleng may galit daw sa kanya ang mga ito kung kaya't nangyari ang sunog. Ang mga ganyan, Igan, ay iniimbestiga na ngayon ng mga taga-BFP. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, hindi lang sa mga madidilim na kanto, problema ang mga siga ngayon. Kundi maging sa mga eskwelahan na rin, nagsisiga-sigaan, bisa kalaban pa ng inyong mga anak. Kaya naman isang panukalang batas ang sinusulong ngayon sa Kongreso para matapos sa maligayang araw ng mga tinatawag na bully sa eskwelahan. Sa ilalim ng House Bill 2361 o Anti-Bullying Act ng party list group na Ako Bicol, tinuturing na bullying ang pananakit sa isang minor de edad ng kapwa minor de edad tulad ng panununtok, paninipa, pagtatapon ng bagay, pananampal, pati na pangungurot. Bullying din daw ang pagbubanta, stalking, pagnanakaw, pati na public humiliation o yung pamamahiya. Kabilang dyan sa mga namamahiya sa kanilang cellphone o sa mga social networking site. Pero ayon sa Ako Bicol, dapat higit sa isa ang insidente ng pambubuli sa isang menor de edad bago ito idulog at maturing na paglabag sa batas. At hindi naman daw kulungan ang dapat na parusa sa mga certified bully. Maaari pa rin daw siyempre ang eskwelahan muna ang magpataw ng parusa gaya ng public reprimand at 2 hanggang 6 na buwan na mandatory counseling. Pero kung humantong na raw ito sa karahasan, ilalagay ang bully sa isang rehabilitation center para sa juvenile delinquents mula 6 na buwan hanggang sa 1 taon. Walang pera. Yung mental torture kailangan kasama rin dyan. Wala nang ang boys town. Dati may mga boys town, di ba? Tsaka dapat palakasin lang yung mga guidance counselor. Di ba dapat yung parents din parang i-guide din o rehabilitate, medyo i-guide din kasi Kasama rin ng parents daw kapag ka nahuli, halimbawa daw, dun sa panukala nila. Kasama rin silang sa mandatory na ika-counseling. Kasi mostly, di ba yung sinasabi nga nila, pinanggagalingan ng anger na yun. Oo, bahay. Yung bahay. Siga yung nanay, gano'n. nanay. Kasi parang Hindi, lagi nanay. Kasi yung bahay, di ba, basic foundation yan ng bawat mamamayan. Unfortunately, laging magulang ang may kasalanan. Kahit ginagawa mo na ang lahat, di ba? O minsan sa'yo pa rin bumabalik, Uy, di ba? peer pressure din dapat. Tsaka grabe na yung seryoso na yung problema kasi marami na nagpakamatay ng mga kabataan sa Amerika dahil
Because of bullying, social networking, bullying, gano'n. At dahil ang mga kabataan nga ang pag-asa ng ating bayan, gagamitin na rin sila para sa pagpapaigting ng kampanya laban sa krimen. Sa panukalang batas ni Representative Carlo Lopez, dapat daw buhayin muli ang National Junior Police Force. Bubuuin ito ng mga kabataan 15 hanggang 20 anyos na voluntaryong sasali sa organisasyon. Ito ay bilang tugon sa kakulangan natin ng mga pulis. May allowance na matatanggap mga junior police mula sa local government. At matapos ang